Welcome, Ramanaks! Naranasan nyo na bang magprito ng isda o kaya karne pero wala kayong non-stick pan? Tapos dumikit yung piniprito nyo sa kawali. Nakakainis, di ba? Kaya ituturo ko sa inyo ang ipinagbabawal na teknik. Hindi, joke lang. Ituturo ko sa inyo ang tamang paraan kung paano gamitin ang gantong klaseng kawali. Ito pala ay stainless steel pan. Mas gusto ko itong ginagamit kasi mas maganda yung browning ng isda o kaya karne na piniprito. Tapos nakapag-produce ako ng tinatawag na fond. Alam niyo yung kulay brown na naiiwan pag nagpiprito kayo? Yun yung tinatawag na fond. Yun ang nagpapalasa ng mga pagkain. Kaya wag na wag niyong itatapon yun. Kapag meron kayo nun, hindi nyo kailangan maglagay ng chicken cubes, pork cubes, magic sarap, or kung ano pang mga artificial flavors. All natural ang pagkain nyo. Masarap pa. I suggest na mag-invest kayo ng magandang klaseng stainless steel pan, yung makapal, tapos mabigat. Kasi matagal nyo namang magagamit to 12 years na sa akin to, pero maganda pa rin. Pag makapal kasi yung kawali nyo, mas maganda yung distribution ng heat para magiging pantay-pantay yung pagluluto ng kung ano man yung piniprito nyo. Panoorin nyo tong video na to kung paano magprito ng hindi dumidikit. Ang first step ay i-preheat yung kawali. Painitin muna natin. Importante, I repeat, importanteng huwag munang maglagay agad ng mantika sa stage na ito. I-test muna natin gamit ang konting tubig. Kapag nag-evaporate agad ang tubig, hindi pa pwede. After few seconds, i-test natin ulit. Kapag ganyang nagwawala pa yung tubig, hindi pa rin pwede. Tapon mo muna yan. After few seconds ulit, test na naman. Kapag yung tubig ay namuo na parang bola, yan ang indication na okay na yung init ng kawali. Ito yung tinatawag na mercury ball test kasi para siyang mercury. Ayan, kahit galaw-galawin mo yung kawali, buo pa rin yung tubig. So at this stage, dito ka na pwedeng maglagay ng mantika. Hindi mo kailangan ng maraming mantika sa pagpiprito unless deep fry ang requirement mo. Maglagay lang ng 1 to 2 tablespoon tapos swirl lang para makoat yung kawali. And as a demo, nagprepare ako ng chicken breast para iprito natin. Tip, pat dry nyo yung ipiprito nyo para iwas talsik at para mas mag-brown siya ng mas maganda. Ilagay ko na yung chicken. Importante, wag na wag nyong gagalawin yung piniprito nyo. Galawin nyo lang siya kapag kailangan na siyang baliktarin. O, di ba? Hindi siya dumikit. Success! Isa pang demo, isda naman ngayon. Huwag ulit gagalawin kapag hindi kailangan baliktarin. Ayan o, hindi ulit dumikit. Ang galing, no? Oops, sumabit. Hindi yung dikit. Ito naman nangyari sa pinirito kong tokwa nung hindi ko na preheat ng tama. Dumikit sa kawali at nagkandawasak-wasak na nung binaliktad ko. Pero kapag tamang paggamit mo, ayan, ang ganda ng pagkakaprito. Ngayon, alam nyo na kung paano magprito ng hindi dumidikit. Hanggang sa susunod na episode, Ramanakman!